Tatanggalan raw po ng pensyon, mga kaboss, mga babayan. Ito pong mga retiradong AFP officials. Naku po, magandang pag-usapan ito, mga kaboss, mga babayan. Magre-react po tayo sa statement na ito ng Armed Forces of the Philippines, mga kaboss, mga kababayan. Kasi para bagang hindi nila inunawa muna, mga kaboss, mga kababayan, kung bakit nga ba nakuha ng mga retiradong AFP officials o mga retired generals ang ito pong klase ng pension. Kasi po, mga kaboses, I'm sure na ito pong pension bago po ito nakuha ng mga nag-retire po ng mga generals at mga AFP officials ay nilaan po nila ang kanilang buhay para po sa ating bayan. Pati ba naman ngayon, kinakailangan pa nila nga maglaan sa kanilang buhay, mga kaboss, mga babayan, itataya pa rin nila pati na pensyon para na makapagpatuloy sa kanilang pinaglalaban, mga kaboss, mga babayan, na magandang gobyerno, na makamit ang magandang at matiwasay na gobyerno, mapayapa na walang gulo, mga kaboss, walang korupsyon at kahit ano pa. Pakinggan po muna natin ito pong video mula po sa Billionaire News Channel. Retired AFP officials maaring mawalan raw po, mga kaboss, mga babayan, ng pension kung mapapatunayang nakikiisa sa COPLAT. At mamaya po, mga kaboss, after po na i-play natin ito, kinalampag po ito ni Romeo Pocis. Ano po, ni retired General Romeo Pocis. At babasahin rin po natin yung kanyang statement, mga kaboss, mga babayan. Pension no more? Pinag-aaralan ngayon ng AFP na tanggalan ng pensyon ang mga retiradong opisyal na mapapatunayang pasimuno o nakikiisa sa umunoy kuplot laban sa gobyerno. Hindi raw nito binabakuran ng free speech, pero paalala nila, mayroon din itong limitasyon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. We're also humans. We also have our own opinions. And ito pong nangyayari sa bayan, meron din po kaming sariling pananaw namin tungkol dito. But as we embrace the profession of arms, the regimented life, we have also waived our right to free and open speech. Nanganganib na matanggalan ng pensyon. May free and open speech naman pala. So anong ground na bibigay tayo, mga kaboss, mga babae, na magde-decide tayo na itong mga retiradong AFP officials pwedeng tanggalan ng pensyon sa simple lang na pagsasalita? Ano ba gusto ninyo? Manahimik na lang itong ating mga retiradong general ng mga retired officials ng Armed Forces of the Philippines kung mapapatunayang nagpapakalat ng fake news o nanghihikayat na mag-aklas laban sa administrasyon. Ayon sa wala na kayong dyan, wala na, labas na kayo dyan. Yung tutukan nyo, yung trabaho ninyo. Kasi itong mga retiradong opisyal, mga kaboss, mga babae, yung mga civilian na yan tumatanggap lamang ng pension kasi nga, alam natin na hindi basta-basta yung kanilang trabaho noon. Di ba po? So, wala na kayong, labas na kayo dyan. Trabaho nila yan. At kung trabaho nila yan, mas lalo magtoto kayo sa trabaho ninyo. Ano po? Lalo na sa Armed Forces of the Philippines, focus lamang po kayo sa inyong trabaho. Huwag na po kayong sumausaw sa mga statement ng mga tao, ng mga civilian, retired generals, kasi trabaho na nila yan bilang citizen ng Pilipinas, mga kaboses, mga babayan. Tutukan nyo ang trabaho ninyo, mga kaboss, mga babayan. Huwag kayong manonood na lang dyan at sisita kayo ng sisita. Sa AFP, pinag-aaralan nila kung pwedeng isailalim pa sa court-martial ang mga retiree. Our stand on this is that we will not will be taking this sitting down. No, we will take the proper legal actions po, sa mga ganito. Ang Armed Forces of the Philippines po, tuloy-tuloy po kami na nakafocus sa aming mandato at sa aming trabaho. And hindi po namin i-allow na meron nga pong ibang entities that would shift our focus from what we are doing. Bagamat civilian na ang status ng mga ito, pagdidiin ng sandatahang lakas. Nang pumasok sila sa hanay, may sinumpaan silang tungkulin na sumunod sa mandato ng AFP. Ibig sabihin, hindi raw sila basta-basta pwede magsalita ng laban sa gobyerno.
Civilian nga po yung category nila. So, hindi na po But yun. ito nga pong sabi natin, since nagre-receive po sila ng pension, pag-aaralan po natin kung how this will fall into play. So ibig sabihin, susunod sa gobyerno kahit yung gobyerno natin ay para bagang wala na. So okay lang yan. Alam naman natin yan eh. Kaya nga siguro itong mga retired general ay nagawa nila na magsalita sa panahon na civilian na sila. Kasi alam rin nila na ganun ang sistema ng Armed Forces of the Philippines. Paano na lang kung mismong mga tao, mga kaboss, mga babayan, ang nagiging biktima na po ng ating gobyerno. Alangan naman susunod pa rin yung AFP doon sa atin pong sa atin pong tawag nito, ating gobyerno. Pero trabaho nila yan. Ano po? So kanila yung trabaho at trabaho rin ng mga civilian, lalo na po na itong mga retirado na po ng mga opisyal na mag-voice out against the government. So pwede silang mawalan ng pensyon, ganun po ba yun? Ano yan eh? Freedom of expression yan eh. Mga kaboss, mga babayan, may freedom na po sila to express. At the right din po yan ng atin pong mga retiradong general, mga kaboss, mga babayan. So continue tayo sa video. If the legal channels determines that this is so, then we will follow. Sa ngayon, wala pang natutukoy na grounds for revocation ng AFP pero patuloy raw ang monitoring nila sa mga insidenteng ito. Ang pinakamataas na ranggo na na-monitor nilang nagpo-post ng analyzed seditious statements may pension ng 160,000 pesos bilang isang 2-star general. Sa official social media account ni retired Air Force General Romeo Poquis, makikita ang pag-share niya ng posts ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Doong nag-stage ito ng kilos protesta sa labas ng Dasmariñas Village. Sa isa pang post, nilinaw ni Poquis ang naging pag-uusap nila ni AFP General Romeo Bronner Jr. Dito, sinabi niya na malugod na nananawagan ang kanilang grupo na tumindig ang AFP hindi lang sa pamamagitan ng press releases kundi sa anyay stronger and clearer positions. Kung inciting to rebellion daw na matatawag ang kanilang hinaing, handa raw silang humarap sa batas. Pero naninindigan ng AFP na matatag pa rin ang paniniwala nito sa administrasyon. Inciting to sedition, kung magpapalabas ka ng iyong statement at iyong right, siguro ano po bilang dating general, kasi para kasing kapag nagsalita tayo against the government, mga kaboss, mga babayan, hindi talaga siya against pro-government tayo, gusto lang natin na maganda yung gobyerno natin, maganda yung takbo ng ating gobyerno kapag tayo nagsasalita. Hindi po yan inciting to rebellion, kasi kapag ka-inciting to rebellion, siguro kinakalaban na dahil mga kaboss, pero meron lang silang nire-raise na issue At normal dito sa ating bayan bilang demokrasya, mga kaboss, mga babayan, na magsalita tayo. Kung may nakikita tayo mga issue, mga kaboss, mga babayan, constitutional rights po natin yan. Kahit ano pong antas natin ng bayan, hindi po pwede magbubulag-bulagan tayo, at hindi po pwede na maging tayo, parang wala lang at pagpapabingi lang tayo, bingi-bingihan, mga kaboss, mga babayan. Kailangan natin gumalaw. So, para sa akin, itong sinasabing inciting to rebellion, parang OA naman masyado. Naninindigan ng AFP na matatag pa rin ang paniniwala nito sa administrasyon. Kung ang problema ng gobyerno, may kaukulang solusyon. Yun nga. Yun nga. Pero paano masusolusyonan ang problema ng gobyerno kung wala pong magsasalita? Hindi militar ang solusyon sa problema ng gobyerno. Overall, what we can say is we stand for truth over trolls, and we choose service over slander. Hindi naman daw nila tinatanggalan ng karapatang magsalita ang mga militar dahil wala naman daw makababawi nito sa kahit na sino. Pero paalala ng pamunuan ng AFP, professional dapat ang kilos ng mga nasahanay. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News. Ayun, mga kaboss, mga babayan. Ngayon ay papakita ko sa inyo ito pong statement ni Romeo Poquis. Ayan. Ayon po sa kanya, cancel my pension. A military pension is an earned and vested right, not a privilege that can be withdrawn at will. Ayan malinaw po An earned and vested right ng atin pong mga bayani, mga kaboss, mga babayan.
Under the law, it may only be cancelled or suspended upon final conviction of a crime involving moral turpitude and disloyalty, not on more allegations or administrative whims. Ayun. Malinaw na malinaw. Yun pala mga boss, mga babayan, sa ilalim raw po ng batas, makakansila at masususpende lamang po ang kanila pong pension kapag gumawa po sila ng criminal act at yun pong convicted na po mga kaboss, mga babayan, upon final conviction of a crime. The AFP's public disclosure that my pension as a retired 2-star general may be cancelled for alleged sedition and fake news is a grave distortion of both law and justice. This move is actually not a threat to me personally. It is a warning to those still in active service as more and more soldiers express concern and sympathy for the growing public protests against massive corruption in the government. Let it be clear, loyalty to the nation does not end at retirement and truth telling is not sedition. Ayun, paano nga ba nagiging sedition? Itong pagsasabi ng totoo. Para kasing pinapakita nila ngayon na sige, itong mga retired general lang, kaya natin, mga kaboss, mga babayan, kaya natin maniobrahin para na yung mga active members ng AFP ay hindi po matutulak dyan sa mga gawain na iyan. Ano pa itong sedition, mga kaboss, mga babayan. Pero, kung mabuti naman ang gobyerno, wala naman po siguro magsasalita. Naniniwala po ako dyan Kung mabuti ang gobyerno, wala pong magsasalita. So, ito po yung statement ni retired General Romeo B. Pokies, mga kaboss, mga babayan. Kayo, anong reaction po ninyo regarding po sa mainit-init na issue na ito, mga kaboss, mga babayan, sa hanay po ng Armed Forces of the Philippines? Please comment, share, and hit the notification bell. Tapos subscribe, mga kaboss, mga babayan, para updated po kayo sa lahat po natin na mga uploads. God bless you sa lahat, mga kaboses, mga babayan. Ako po si Kaboses Wins at kayo po nakikinig at nanonood dito sa Standpoint with Kaboses Wins.